So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Grabe na yung iBag ko. Hindi kasi ako nagpipilter pagdating sa cellphone. So ito, pag-usapan po natin, no? May nakita kasi akong ito, posibleng hahatulan si Paulo Contis ng 7 years na pagkakulong dahil pa rin sa paggamit niya ng pangalang Itbulaga sa GMA Network kahit wala na sa tape. INC ang trademark na Itbulaga ayon mismo sa isang eksperto. Narinig nyo ayon mismo sa isang eksperto. So sino ba? At panoorin din po natin ng isa. Ito, alam ko magiging buo, sinusure ko sa inyo, mabubuo ang araw nyo dito sa vlogger ho ni Paulo Contis. So vlogger ni Paulo, vlogger niya ito yung ano niya dipindir. Kung kami depender, siya naman dipindir. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin ho na ay meron na pala ito natin. Yan. Ito. So nakita ko lang ho ito Hindi ko po ito pakana ha. Yan, may kita. Usog lang tayo dito ng konti. Yan, may kita nyo dyan si screen. Eto, posibleng mahatulan si Paulo Contis ng 7 years na pagkakakulong dahil pa rin sa paggamit niya ng pangalang Itbulaga sa GMA Network kahit wala na sa tape. INC ang trademark na Itbulaga ayon mismo sa isang eksperto. So eto, may mahaba yung pagkakaano niya. Shoutout kay John Kevin. Sira na ang karir ni Paulo. Matagal naman na yung sira yung karir nun. Ba't ano ba yung sinasabi niyong hindi? Matagal nang sira karir nun. Sira na ang karir ni Paulo Contis dahil sa Itbulaga trademark issue. Na balitaan lang namin na si Paulo Contis ay pinagalitan pa daw ng pamilyang Halusosa dahil sa kung ano nahang pinagsasabi about sa issue ng Itbulaga trademark ay hindi na naman daw niya kaya mapataas ang ratings ng programa. Medyo dito duda ho ako mga Kadabarkads kasi napag-usapan na rin naman natin yan yung abot dyan sa Sinabundaw, pinagalitan si Paulo Contis ng pamilyang Alusos. Doon po hindi po ako naniniwala doon. Yung sinasabi ni Paulo, binabasa niya yan. So paano masasabi na pinagalitan siya? Paano hindi alam ng mga Halusos binabasa nila yung bawat sinasabi nila dyan? Huwag nga silang Ito, ulit pa natin. Mas inuna pa kasi ni Paulo Contis na tirahin ng Tito Vic and Joey kaysa sustentuhan niya muna ang kanyang mga anak niya sa iba't ibang babae. Paulo Contis, magsustento ka muna sa mga anak mo bago mo insultuhin ng TVJ. Makukulong si Paulo Contis ng 7 years pagkakakulong dahil sa paggamit niya ng title na Itbulaga. Kahit na wala na sa tape incorporated ang Itbulaga trademark ayon sa isang eksperto. Pinag-iisipan ng Tito Vic and Joey na kung sasampahan nila ng kaso si Paulo dahil sa pang-iinsulto at pangbabastos sa trio na TVJ. So yun nga bali ewan ko kung totoo naman, kung totoo po ba tong balitang to. Pero kung totoo man tong balita na to, edi Paulo, good luck. Pero sa tingin ko hindi naman siguro kasi kung may tong damit ko, bakit may yukot dun sa dulo? Masisita na naman tayo ni Chris ulo nito Nilalait-lait ako nung nakaraan nung dagawa ng puro iBag daw ako.
Di amak naman na mas gwapo ako sa kanya sa personal. Visit yung lokong yun, nanonood ng video ko, tapos nilalait ako. Sabi ko, grabe na yung eyebag mo, utol, matulog-tulog ka na. Sabi ko, antay mo lang pag nakabili ako ng ring light. Tingin nyo kasi, eyebag talaga yan. Kasi nga, yung ring light ko, hindi masyadong malakas. Traulong ako tol, babawi ako sa'yo. So basahin natin yung mga komento ng mga netizen dito. Ito sabi ni Jerry Balbuena, dapat ipakulong nyo na yan. Ganyan ang mga demonyo, hindi marunong tumanggap ng katotohanan na kalahi niya si Babalu. Uy, huwag nyo na may damay yung yung patay na. Oo, huwag nyo damay si Babalu. Magkaiba, mas okay pa po si Babalu kaysa kay Paulo Contis ha. Totohanin na yan si Paulo yan. Ito, sabi ni Richards, Albus Lara. Sana hindi ka sana hindi ka tawag dito. Sana hindi ho ito tawag dito? Dummy account. Sabi niya, the rape of Pepsi Paloma. Ito na naman tayo sa Pepsi Paloma. Sige, pagbibigyan kita. So, haba ng sinabi niya dito, we are having lunch at Bulaga, ito po yung kumakalat na issue, no? Ito po palagi po ito nasa comment section itong taong to, itong gawain kasi talaga to ng ng mga kabilang panig eh. Tapos yung yung kanta pa ng Eraserhead nandito din. So sobrang haba niya, hindi na natin masyadong basahin, no? Huwag na natin basahin. Ito to? November 3, 2012. At iyan din po ang konektado po dito yung susunod nating video. Kasi may isa pong vlogger ng TPINC at vlogger o depender ni Paulo Contis na nga daw, na kine-question niya yung TBJ na mga rapist daw. No, mga rapist daw ang Tito Vic and Joey, ito ganyan. Sige. So ito connected to. Tingnan natin yung profile nito. So ito siya. Si Richard Albus Lara. Bakit nawala? So ito yung nagpo-post siya sa kahit saang siya ba to? Ito ang True Guru page. So bali nagpo-post siguro siya dito kaya lumalabas lagi siya. So tingnan natin, no? Okay. View profile. Sa lahat ng may galit sa akin, pasensya na ha, wala akong pakialam sa inyo. So tingnan natin yung niya, tingnan natin yung ay wala, dami account to. Andyan si Harry Roque. Sino to? Di ko kilala. Sino to? Di ko kilala to Si Kiyobuloy. Puro to. Ano ba to? Wala, hindi ko si Ma'am Sara si Vice President SB19. Wala po siya. Kaya isa siyang dami account. Uy! So, sobrang baho ng ugali mo, na-atching ako. Wala po siya, dami account. So, ito kasi mga dami account. Pero ano tong nasa picture? Ilang taon mo pinaretoke yan, ha? Okay, so wag na ho tayo dyan. Wag na, tama na ho yan. So, dito na tayo sa mismong main event natin. Ito, sinusure ko sa inyo na sobrang tatawa po kayo dito sa video ito ng taong to. Dahil ito po ang bumuo ng araw ko. Itong tao na to, tingnan niyo yung katulonggisan lang ho nito, no? Grabe, sa sobrang katulonggisan nito, hindi ko na po alam kung saan niya nakukuha yung mga pinagsasabi niya. Dyan, yung mga yung mga attorney ng Tito Vic and Joey dyan na laging nanonood sa atin. Pwede nyo pong i-screen record yung mga pinagsasabi nito. At pwede din pong yung hingiin sa akin ng full name niya kung tiga saan siya.
Oo, kasi halos lahat po ng mga vlogger sa Tape INC, alam na ho namin mga full lahat niyan eh. Kahit yung mga pages. Okay, panoorin natin ha. Okay. Okay, nagugupit-gupit. Okay, nagtinga na gamit ang daliri. Okay. Ngumunguya-nguya. At ano to? Wait lang ha. Tignan ko. Ano to? Nielsen, Eat Bulaga, 3.4%. Eat Showtime, 2.4%. Tapos 2.3% ang EAT. Dito ata siya pinutakti siya dito ng mga basher kasi naglabas ho ang Nielsen ng ratings pero hindi ho ganito. Normal na ho sa kanila yan eh, ginagawa na ho nila yung ano. Kaya hindi na kami naglalabas ng ratings kasi ang dami nilang ratings na gawa-gawa eh. Ang tagal mo naman magsalita. Alright, mga kababayan, alright. Oo. Okay. Magtitripan lang. Magtitrip lang tayo, ha? Alright, mga kababayan, alright. Okay. Panalo tayo sa ratings nitong nakaraan. Okay. Anong date nito? December 20. Sige. Panalo tayo ng 3.4%. Followed by It's Showtime, 2.4%. And binasa ko na kanina, wag mo nang basahin. TV5 ng time show is 2.3%. Ano nakakatawa doon? Natawa ka sa gawa-gawa nyo ratings? Percent. Oh my God. Ang ingay niya kumain, no? Ako pag kumakain ako, hindi... Kung kita mo, akala mo baboy kung kumain eh. ABS nga, hindi umano sa online, di ba? Hindi makontento sa online. Hindi pa nila makipag-collab-collab. You know what? Dahil English yun ah. Kasi i-share mo lang, i-share yan sa mga group. Dadaming viewers niyan. Tapos? Di ba? Ayun no, nakikita nyo yan. Tagal ito. Yung mga mata nyo, itutok nyo sa screen. Live na live tayo worldwide. Wow, worldwide? Nakikita nyo yung rating sa amin. Worldwide? Chinik ko yung live mo na yan. Nasa 400 viewers, tapos worldwide. Ay, naku, di... Alam nyo, nagigets ko din ng Tape INC na mga vlogger. Bakit nila tinanggal to? Wala eh, may sariling mundo nga talaga din. Okay. 0.4%. Mulelat na nga kayo, lalakas niyo pang mga ano. Ayan na. Mang bash. Ayan na. Mapipikon to bandang huli, tignan nyo. Wendy, kwento mo muna kung paano nagsimula ang Itbulaga. Nagsimula ang Itbulaga, panahon pa ng mga halushos. Ganito kasi yon. Dati kasi, nung okay pa ang lahat, magkakasama sila ni na Mr. Romeo Halushos. Tsaka yung TBJ. Iba pa ang pangalan nun ng agency, hindi pa Tape. So, yung unang pangalan ng kanilang agency, Nalugi. So, ang ginawa, parang napili ni Mr. Halushos ang pangalang Itbulaga kay Joey. Yun yung napili niya. Pasalamat nga si Joey kasi pinili yung kanyang naisip, di ba? Yun nga lang. Henyo Master. Henyo Master Joey De Leon, magpasalamat ka po daw kay Romy Halushos kasi pinili po daw yung title na Itbulaga. Tapos hindi niya rin may kwento yung kung ano daw yung pangalan nung productive specialist. Para sa kaalaman mo lang ha.
Katuringang vlogger ka ng Tape INC, di mo alam ang unang pangalan ng ano mo, ng unang pangalan nyo. At alam ko ito pagkakaalam ko wala pa si Halusos nung mga panahon na yun. Si Dick Ildefonso at Mr. Tony Tubuera pa lang nung mga panahon na yun. Ayun ang pagkakaalam ko. Okay, tuloy natin. Meron pala siya masamang binabalak, bakit hindi pa niya yung ginawa, di ba? Ano daw? Dapat noon pa niya kinuha yun. Oo. Meron daw yung masamang binabalak si Joey. O pagbibintang. Tagal-tagal na nilang magkakasama, ginagano nila si Halusos family. Yun ang totoong double cuts nila. Galit ba? Ba't galit ka? Ang totoong double cuts sila, Tape Incorporated. Oh. Yun ang matagal nilang kasama. Kung sabihin na natin, sige, hindi sila nagkasama ng 1979 sa tape. Akalain mo, 1981, 2 taon lang pagitan. So, sino nakasama nila na mas matagal? Diba? Hindi naman yun ang usapan Ang usapan, sino yung nagsimula, kung kanino ba talaga mayari, hindi yung tropa-tropa. So, tapos inamin niya na rin. Sabi niya, biruin mo, 1981, nag-start ang pumasok ang Halusos sa Itbulaga. So, diba, inamin niya rin. 1981 daw pumasok ang Itbulaga, tapos matagal daw yung pinagsamahan pa rin ng Tito Vic and Joey, tapos ginanon daw ni Joey De Leon. Kahit ako, gets ko na ngayon yung mga kasama nito, ba't tinanggal? Wala na to, wala na, solo flight na to. Solo group na ho to, wala na ho. Hindi pala solo group. Sabihin na natin may sariling mundo. May na ho to, wala na ho to sa vloggers ng mga tape, tinanggal na nila kasi nga medyo may sapak daw. May daw basta may sometimes. So okay, play natin. Isipin nyo yun. Wow. Dati-rati yung dakak nga sa dapitan. Dati-rati nga yung dakak nila sa dapitan, kino-commercial pa yung sa Itbulaga. Tapos anong Kaya huwag kayong magmagaling. Oo. Kasi hindi nyo kinikilala ang Tape Inc. Dapat kilalanin nyo rin. Oo. Hindi yung puro kayo TBJ. Hindi nyo kinilala yung mga tao sa likod. Pamilya ang turing ng doon, ng tape sa TBJ. Ang TBJ nagmalaki, mataas ang sabi niya, dapat kinikilala nyo rin yung mga Halusos. Ikaw pala nakakakilala sa kanila Tapos yung pangalan lang ng production dati, ba't hindi mo tanda? Tapos bakit parang wala sa ayos yung mo? Parang galit, parang iba yung mo, parang napipikong ka na, besya. Gusto mo ulit mawala yung bagong page mo. Ayun nga pala, pumasok ako dito at abangan nyo yun. Doon siya mapipikon, doon siya mag-i-end ng live. Naka-live siya. Tapos nung pumasok ako, wala galit na siya. Okay, play natin. Ayaw Kaya nangyari, sinama nila yung mga kasama nila, hinakot doon sa estasyong walang nanonood. Mahirap magsabi pero mahirap patunayan. Madali magsabi, mahirap patunayan. Diba? Kilalanin nyo rin yung Tape Inc. Wag lang puro TBJ. Hindi nyo alam ang history. Masyado yung minamaliit yung tape. Bakit namin kikilalanin ng Tito Vic and Joey? Matagal na namin silang kilala. Tsaka ba't namin pag-aaksaya ng panahon nakilalanin namin ang Tape INC ay matagal na rin namin din silang kilala. Bakit namin gagawin yun? Ay nako, sige.
Ang sarap kasi panoorin nito pag may mga nagagalit. Tingnan niyo yung ginagawa, yung ano nila mga kadabarkads. Tingnan mo yung ginagawa niya, ha. Hindi, yung sinasabi niya ho is galit na. Oh, personal na galit. Kasi hindi niya nakakaya talaga yung mga pambabas sa kanya eh. Hindi niya nakaya yung pambabas sa kanya. Tingnan niyo, panoorin niyo dito sa bandang uli. Talagang puputok na to sa, sa galit. Kung nanonood. Okay? Ang ingay ng bunganga kumain, no? Di ba? Kilalanin nyo rin yung Tape Inc. Wag lang puro TBJ. Oh. Sabay po na sa ilong. Tapos ang naman, ang baboy naman kumain itong taong to. Oh, tapos Masyado. tapos subo, isip. Tandaan nyo, Oh, ang Tape Inc. ang totoong dabarkads ng TBJ. ay grabe. Tapos ano pa? Pero anong ginawa nila? Anong ginawa? Ang tagal. Anong ginawa? Baka rapist ka naman? Oh, Parang hindi mo alam ang kwento ng Pepsi? Pepsi. Speaking of Pepsi, sige, ganito. Total, para matapos na rin yung sinasabi mo about sa Pepsi, no? Ganito, explain ko sa'yo kasi baka mamaya kulang lang to sa explain eh. Kasi ganyan talaga pag may mga saltik eh, medyo kailangan natin alugin yung utak nila, no? About sa case ng sinasabi mong panghahalay, ganun. Explain ko sa'yo ha. Ang Tito Vic and Joey at about dun sa issue ni Pepsi Paloma is urban legend. Alam mo yung urban legend? O baka pag hindi mo alam, i-search mo sa Google kung ano Tagalog ng urban legend, ha? Ganito. Ang urban legend is, hindi ko na pala explain sa'yo. Say search mo na lang ha, may search mo. Bali ang kaso, no, yung sinasabi niyong kaso or panghahalay ng Tito Vic and Joey kay Pepsi Paloma ay isang katang-isip lang at wala sa husgado, hindi na isampa o wala man lang silang hindi nasampahan ng kaso ang Tito Vic and Joey at wala naman kailangan isampang kaso. At about sa panghahalay na sinasabi mo, no, ay sino ba ang may record na panghahalay sa dalawang panig na yan? Una-una, ang Halusos may record at talagang nabalita, lahat-lahat meron. Kailan nga lang nakalaya si Senior Halusos dun sa kaso niya, dun sa 14 years old niyang naging karelasyon or live-in, gano'n, no? Di natin alam kung ano pa yung ginawa. Kung ano ba yung totoong dahilan doon. Tapos kung pagbabasihan nyo yung kaso ng Halusos at kaso ng Tito Vic and Joey or issue about kay Pepsi Paloma, unang-una mas lamang ho ang Halusos kasi nasampahan siya ng kaso. Ang si Joey De Leon, Tito Soto ay sino ba? Si Bixo, ang TBJ yun para mas mabilis. Ang TBJ ay hindi nasampahan ng kaso dahil nga ito ay isang kwento-kwento o haka-haka lamang. Ayun, no? Ngayon, saan mo pinagkuha ng basihan yung about sa Pepsi na yan? At tanong ko lang, magti 3 months na yung sa kaso mo. So parating na yun, 2 months na lang aantayin mo. So another ka na naman kaso kapag ito ay naiakyat na naman sa pinakamataas na mga nanonood dito sa amin. Ay, sabi ko sa iyo, Best Phil, kawawa ka talaga, promise. Bagay, maraming lalaki doon sa sa kulungan. Busog-busog ka doon. Doon sila boxer. Andun sila Polo, yan, si Polo, yung si Boxer doon sa Munti. Pwede ka doon kung saan man. Okay, play natin. Huwag kang magsalita ng rapist, baka makasuhan ka. Ako nga, hindi ako nagsasalita ng mga ganun. Wow! Wala daw siyang sinabi.
paulit-ulit ka na. Galit. Ikaw, Joe San Jose, paulit-ulit ka ng tanong. Oo nga. Ba't ka Si Joey nagagalit? na ang nakaisip ng title, pero isipin mo ha, si Joey nakaisip ng title. Yan, inamin niya na. Sabihin na natin si Joey. Okay. Idea niya yun. Pero Okay. sana, bigyan rin naman niya ng konsiderasyon ang Tape Inc. na nakasama niya. Nagkasama-sama nila, nagkapera din naman sila, di ba? Pare-parehas lang naman sila nagkapera. Pero Bigyan daw ng konsiderasyon. Hinaamin na ho ng kampo ng Tape INC, no, ng syempre vlogger nila to, kampo nila. Na inaamin na po ni Paulo Contis, ni Bullet Halusos na ang Itbulaga ay si Joey De Leon talaga ang gumawa. At sana pala na binigyan na lang daw po ng TBJ ng konsiderasyon itong Tape INC dahil magtutropa naman daw sila noon. Rinig nyo ha, naka-video yan. Okay, play natin. parang ganun yung gagawin niya. Sana ipinaubaya na lang nila yung Itbulaga, wag na nilang habulin sa tape kasi sila kaya naman nilang magano gumawa ng katulad ng E80, di ba? Kaya naman nilang iangat. Ano pang hinahabol nila? Ba't ka nagagalit? Di ba? Ba't ka nagagalit? Sabi nyo, mataas na yung pera. Hello, for your information, Joe San Jose, nagkapera ang Tape Inc. dahil sa TBJ. Hindi rin po. Alam mo kung hindi, palagay mo ba, magtatagal ba yung TBJ sa Tape Inc. kung puro ano? Ang pabor ay laging na lang sa Tape Inc. Hindi. Di sana matagal na pala nilang ginawa yan. Na bumukod sila. Alam mo, kaya lang yung mga yung nagbukod-bukod kasi may gusto. Kaya nga hindi nakapagbukod ang Tito Vic and Joey. Sagwa pa ng mukha mo dyan. No? Kaya nga hindi nakapagbukod ang Tito Vic and Joey. No? Kaya hindi sila nagbukod kasi iniisip nila na tropa nga nila at kaibigan or matalik na kaibigan nila ang Halusos. Kahit gusto, ito sa totoo lang, kahit naman nagustuhin ng Tito Vic and Joey na magbukod ng noontime show, no, ay kayang-kaya nila. Kasi yung Itbulaga nga napasikat nila yung sa kanila pa kaya talaga or yung bukod. Ngayon, eto yan. Pinapahalagaan nga ng Tito Vic and Joey yung samahan nila ng mga Halusos. Kaso tinatarantado nga sila At saka ito unang-una, sinabi na ho ng Tito Vic and Joey na yung unang management ay okay naman. Ito lang yung bago, hindi lang dito talaga sila natuwa. Sa bagong management, bago. Ibig sabihin, itong sila Gian Halusos at Bullet Halusos yun. Kasi ng mga panahon na unang management ay sila Tony Tubuera at si Senior Halusos. Hindi ko alam, baka nandun pa nga si Tatay Dick. Hindi ko alam yun. Okay, gets mo na. Tuloy natin. Minsan natutuwa ako ditong panoorin sila lalo't pag galit na galit. Sila ang masunod sa show. Alam ko po yan. Gusto ng TBJ sila ang masunod. Ang Tape Inc., ang producer, gusto nila merong bago na gagawin, magre-reformat. Pero hindi naman nila gustong tanggalin ang TBJ. Sila ang gusto nag-resign dahil lang sa ibang kasama niyang TBJ na nasa Itbulaga. Parang kinalaban nila yung Tape Inc. Dapat hindi ganon. Sige. Ano dapat? Hoy, Roel, ikaw manahimik. Manahimik ka. Galit na siya ang tagal ko pumasok. At saka huwag niyo akong sasabihan, bobo. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung saan ako kakampi. Hindi ko sa inaano ang TBJ, pero nakikita ko rin naman ang hirap ng Tape Inc. Huwag niyong mamaliitin ang tape. Nakasama nila yan mula umpisa. Sabihin na natin, 1980. 1979 TBJ, 1981 pumasok si tape. Inamin mo rin. Puti, inamin mo rin, no? Masyado niyong minamaliit kasi ang tape. Parang hindi niyo inisip na
may naiambag din naman kahit papaano sa kabila ng marami nilang issue, ganyan-ganyan. Sana, inisip nyo rin na may nagawa din ang taping. Diyos ko, ang tagal-tagal na ng Itbulaga sa Ulit-ulit. 27, 28 years na po. Nantay ko Bakit yung ngayon chat lang mo na eh. ito nagkaganyan-ganyan? Hindi nyo ba naisip yun? Ano Diyos pa? ko, parang naiiyak ako. Wah. Kasi, Diyos ko, naiiyak na siya. ano mo talaga yung mga masasayang araw, bakit hindi pa noon? Meron pala silang pinaplano at meron pala silang sama ng loob. Bakit bigla-bigla silang ganun? Kung may respeto sila, sana idinaan nila ng maayos yan na usapan. Ay, ba't ka naiiyak? Baka naman ikaw, Buddy Rodelas, baka yung utak mo yung baligtad, hindi ako. Apat na nga lang nanonood sa'yo, naaway mo pa. Okay, ano Puro pa? na lang kayo TBJ. Hindi nyo nakikita yung mga mali ng TBJ. Ano nakikita ang mali? Wala Diyos ko. mong mali. Oh, Diyos ko daw, Diyos ko. Diyos ko, pero naka-Illuminati sa likod, oh. Hindi niyo yung nakasabit. May mata. Dapat hindi kayo nagagalit sa tape. Oo. Hindi na naman. Kasi Ano? pare-pareho lang naman yung Ano? hindi lang kayong utak ko. Oo. Ba't gumaganon yung leg mo? Kasi pare-parehas lang din naman sila na gustong makatulong yung tape. Gusto okay. ng, syempre, Oh, syempre. sila yung naging producer. Gusto nila tuloy yung legacy ng pagtulong ng Itbulaga. Syempre, minahal din ng pamilyang yan ang Itbulaga. Ilang taon din yan sa kanila, di ba? Okay. Mahirap. Kaya pinaglalaban nila yung dapat sa kanila. Ganun Kung ano man yung ano. Wala akong na-gets. Okay, ano ba? Ang tagal. Ano pa? Hingi talaga ng bunganga nito kumain. Yan na. Nagalit na. Nandiyan na ata ako eh. Diyos ko, Wendy Santos. Yan na, si Wendy. Ang tagal-tagal na ng issue na yan. Bago ka magsalita, isipin mo muna yung sinasabi mo. Ano kaya yung kinoment ni Wendy Santos? Ano kaya kinoment ni Wendy Santos? Diyan na, darating na ata ako dyan. Diyan na siya mag-i-end eh. Sarap kaya mga osor. Yan na. Galit na galit eh, no? Gustong manakit eh. No? Tsaka in fairness ha. In fairness ano? Tsaka in fairness. In fairness. Laban na laban talaga ngayon ang bagong Itbulaga. Laban Talagang may ibubuga talaga. Ano Saka pa? ang taas din ng ratings. Saan? Kantar at saka Nielsen. Kantar daw, tas Nielsen. Tapos ano pa? Wendy Santos, totoo hindi na nang rape siya ng bata. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po kailangang panghimasukan yung mga ganyan. At hindi, sinasabi mo kanina about sa Pepsi Paloma. Ngayon, ba't hindi mo kailangan panghimasukan yung about sa halusos? Research, mag-ano ka rin kasi, mag-research ka rin kasi. Hindi ka tuwirin yung hindi mo kailangan panghimasukan. Opinion mo yan bilang ano ka eh. Minsan kayo mismo naglalaglag sa mga boss mo eh. Bagay na regarding sa mga rape na yan. Kasi hindi naman po yan ang pinag-uusapan at pinaglalaban. Kundi ang show. Huwag niyo pong i-ano yung mga ganyan-ganyan. Ikaw nagsimula niya na. Makasuhan kayo. Ikaw nagsimula ng Pepsi Wala po kayong karapatan husgahan ang tape. At wala ka rin karapatang Wendy na husgahan na mag-accuse ka ng rape kasi hindi mo alam ang nangyari at wala kang karapatan. Yan na. Ano naman paki mo, Jay Guevara, kung 4 lang nanonood? Alam niyo, pumasok ako dyan, mga Cadaver Cads. Pagpasok ko, 4 lang yung nanonood. Tapos, inaaway niya pa. Sabi ko, hatip naman. Sabi ko sa kanya, 4 na nga lang nanonood sa'yo, inaaway mo pa. Di ba, concerned pa nga ako sa kanya eh. Na yung mga panahon na magagalit na siya. Wala daw siya sa akin pakilo. Ulitin natin. In fairness, laban na laban talaga ngayon ang bagong Itbulaga. Talagang
May ibubuga talaga. Saka ano, ang taas din ng ratings. Kantar at saka Nielsen. In your dream. Ayan na. Wendy Santos, totoo, hindi na nang rape siya ng bata. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po kailangan panghimasukan yung mga ganyang bagay-bagay na regarding sa mga rape na yan. Kasi hindi naman po yan ang pinag-uusapan at pinaglalaban, kundi ang show. Huwag niyo pong iano yung mga ganyan-ganyan kasi baka makasuhan kayo. Naku. Wala po kayong karapatan husgahan ang tape. At wala kayong karapatan hindi na husgahan ng mag-accuse parang ka si Jose lang wala kayong karapatan. Hindi mo alam ang nangyari at wala kang karapatan. Tagalit no? Ano naman paki mo, Jay Guevara, kung 4 lang nanonood? Hindi ko kailangan ng maraming nanonood. Masyado kayong ano eh. Masyado kayong ano? Masyado mataas ang tingin sa sarili nyo? Siyempre. Tapos na maya mag-end na wala akong pakialam, Jay Guevara. Ila. Go-walk out na. Ila. Igisinis na yan. Teka, malapit na yung kaso niya Ila. Nauuhaw ako. Diba sabi ko, Wendy, nauuhaw nga ako. Bakit? May binanggit ba ako kung anong soft drinks yon? Hindi ka tulad mo. Hindi niya natatanda yun. Ng rape. Ng alam niyo, gigil na talaga ako sa inyo. Yan na. Mga visit kayo. Pupunta kayo sa Facebook ko kung anong sasabihin nyo. Alam mo ako kung may bomba ako, bubombahin ko na kayo. Gigil na ako sa inyo. Mga hinayupa kayo. Ela, mag-end na siya. Ela, mag-end na. Ang tagal. Nakakainis kayo. Lagi nyo na lang pinag-aanuhan yung tape. Wow. Mga walang hiya kayo, walang utang na loob. Tagal-tagal na nagsasama ng mga yan. Ela. Gigil na gigil no? Wala akong panahon sa yung babae ka. Kung anong isesend mo na link. Bye! Ay, naku, kawal. Wala akong pakialam sa yung babae ka. Bye. Di ba? Ang senior lap trip 2 Ay maniwala Galit na galit si Vespil. Ang dipindir ng tip Insi. Sabi ko kasi sa kanya, sabi ko, oy, wag mo awayin, 4 na nga lang nanonood sa iyo mga Cadaver Cards. Nabuhay pala ulit siya. So, ano pa ba ang gagawin natin? Mash report na ulit yan. Kailangan pa ba natin paramihin pa yung followers niyan? Iyan na agad natin. I-shutdown na agad. Katulad dun sa kanilang noontime show. So yung mga Cadaver Cards, mga kabiyaya, galit na galit po yung vlogger ng tape. Nanutok po ng kutsilyo sa live niya. Nagkaroon po tayo tuloy ng mapagtitripan, no? So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po mga Cadaver Cards, mga kabiyaya. Alam ko, ewan ko kung nabuisit ba kayo, natuwa kayo. I-comment nyo lang po dyan yung yung komento nyo at dun sa mapatungkol po sa pangahalay yung sa yung kay Romeo Alusos at kay Pepsi Paloma na The Urban Legend. I-comment nyo lang po dyan kung ano magbibigay nyong komento. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang
kanilang dala. Katotohanan talaga, ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi,